So welcome back to another video. So as promised, na-share ko sa inyo previously about GCredit conversion to cash via CoinsPH app. But this time, i-share ko sa inyo yung conversion naman from GCredit to GCash via CIMB Bank. So again, sa mga hindi pa na-update ito si CIMB Bank app po, isang pwede lang po natin i-cash in na minimum amount is 3,000 up. So kapag ang i-cash in natin from GCredit is 3,000 below, like 2,000 plus or 1K or 500, is hindi na po siya possible and hindi na po siya nagpo-process dahil bago na nga po yung requirements ni CIMB Bank. Actually, ano na to, ilang months na rin na ganito. I hope magstay na lang siya dito at hindi niya pa i-hire yung minimum amount to cash in. Kasi medyo mabigat na din tong 3,000 talaga up, 3,000 up na i-cash in. Eh, magkano lang naman yung mga laman or mga offers sa atin ni GCredit, diba? So, mapalad tayo if may 10K offer tayo kay GCredit or 30,000 offer tayo kay GCredit or 20,000. So, ang palad na natin nun. Kasi kung gusto natin siyang i-cash out by CIMB Bank is free po yun. Kasi zero charges po talaga si CIMB Bank from GCredit. Kasi si GCredit po ay powered by CIMB Bank, FYI. Siya lang din nagpa-fund nito. Kaya nga naman, napaka-convenient talaga kapag dito tayo mag-convert to cash from GCredit. So for those has a GCredit available credit limit of 3,000 up, so this video is for you. And kung gusto mong i-convert to cash yung iyong GCredit by CIMB Bank, this video perfectly fits for you. So first, pupuntahan ko muna yung aking GCash account kasi need ko bayaran yung GCredit nga. And then para makita nyo rin na yun yung balance ko and nabayaran ko siya and zero na yung GCredit ko and pwede ko na siyang gamitin ulit. So, ito siya. So, kung makita nyo dyan, due ko na sa December 16, kaya meron na siyang notification sa akin niya, kailangan ko na talaga siyang bayaran. So, click lang natin tong pay for GCredit. Then, syempre total due tayo para ma-paid ko na siya. Then, i-click natin yung next. Then, confirm lang natin tong resibo. Yan. Siyempre, i-download natin to. I advise na i-download yung resibo para may proof tayo. So, punta tayo sa ating GCredit ulit. Click ulit natin yung GCredit para makita natin na 0 out of 7,000 na. Yung available credit limit ko, hindi ko pa siya nagamit ulit kasi kababayad ko nga lang. So, punta tayo sa aking CIMB Bank. Then, i-click natin dito si cash in. Anyways, may balance ako na 800 dyan. So, punta tayo sa over the counter. Click natin yung over the counter sa may taas. Then, makikita natin dito na may other payment center. So, yan yung i-click natin. Then, makikita natin si SC Pay. So, visible na visible pa rin po si SC Pay dito. Click natin. Then, fill upan lang natin yung amount na required. So, meron akong 7,000 sa GCredit, but hindi ko siya isasagad kasi hindi siya parang hindi siya magpa-process pag isasagad mo. Kaya, 6,990 lang yung ilalagay ko kasi yung 10 pesos, kukunin nyo ni DragonPay mamaya. May charge kasi si DragonPay sa GCash. So, click natin yung continue. Then, sa baba, click natin si payment instruction para makita natin yung reference number at makopya natin ito. Yan, kopyahin lang natin kasi ipipaste natin mamaya yan sa GCash bills. Ayan, so punta tayo sa ating GCash. So, dito, click natin si bills. Then, under ng bills, i-click natin tong biller's name sa may taas na portion. And, i-type natin si DragonPay. So, DragonPay po iti-type nyo. Kung makikita nyo dyan, available po si DragonPay and tumatanggap po siya legally ng GCredit. So, i-click natin si DragonPay. Then, fill upan lang natin tong amount. Of course, yung kinasi natin kanina which is 6,990. Kung mapapansin nyo dyan sa baba, may charge siya na 10 pesos. Kaya pag na-add yan, 7,000 yan. Then, fill upan natin yung reference number na kinopya natin kanina. Then, yung contact number, mahalaga yan. Yung email, not necessarily naman. Then, click natin yung continue para makapag-proceed tayo sa next step. So, may dalawang payment source dito. One from GCash Wallet, then the other is from GCredit. Of course, sa GCredit tayo kukuha ng fund. So, i-review lang natin to. Then, i-click natin tong confirm resibo para may proof tayo. So, balik tayo sa CIMB Bank. Yan. I-refresh lang natin kung pumasok na. Refresh lang natin to. So, yun. Kung makapapansin nyo, pumasok na siya. Nag-add na lang yung balance ko dito kaya naging 7,793.16. So, of course, punta tayo sa ating GCash. So, i-click natin si GSave para makita natin na nandito na siya.
So, click natin si CIMB, GSave by CIMB. Then, ito na siya. So, parehas lang pumasok and visible siya. Kung gusto natin i-transfer sa ating GCash wallet, click lang natin tong withdraw. So, para may idea kayo ha, click natin yung withdraw. So, ito yung nalabas. Na-type lang natin kung anong gusto natin para i-withdraw dito. Kung magkanong amount i-withdraw natin sa ating GCash wallet. So, click natin yung confirm. Then, after nyan, magre-reflect agad yan sa GCash wallet natin with no fees. So, giving you an update dito sa G-Credit conversion via CIMB Bank. Yes po, it is still working as of now. So, ganun pa rin po yung proseso. Parang yung dati kong ginawa, yun pa din naman. Walang nagbago talaga. And yun pa din ang proseso niya. Ina-update ko lang kayo if it's still working. Kasi it's been a long time kasi then na hindi ko talaga ginagamit or kino-convert si G-Credit ko via CIMB Bank. At si G-Credit ko ay ginagamit ko na lang po to pay my goods or to pay bills. Ganun. Ganun ang ginagawa ko sa G-Credit ko. So, as you can see talaga, napaka-convenient ni CIMB Bank. Nagpa-convert to cash kasi wala siyang charges talaga. As in, zero talaga. Nakita niyo po kanina wala po tayong binabayaran kay CIMB Bank. Although, meron po tayong binabayaran na 10 pesos na standard via Dragon Pay. Kasi doon lang po talaga working si G-Credit and si Dragon Pay talaga is nag-a-accept ng G-Credit. But, okay lang din naman yun. So, ano lang ba yung 10 pesos, diba? So, napakagaan na po noon bilang pasasalamat natin doon sa app kung saan natin pinadaan yung conversion ng pera natin. So, again, tip ko lang din sa inyo, tulad ng ginawa ko kanina is hindi ko po sinasagad yung aking available credit limit. Kunwari ito ay 7,000. Hindi ko siya sinasagad na 7,000 din. Yung i-enter ko sa pagkakashin ko sa CIMB Bank kasi mag-i-insufficient po siya and hindi po siya mag-process and hindi po siya magsa-successful. So, dahil nga meron tayong babayaran sa Dragon Pay na 10 pesos, so maglaan tayo niyan. So, kung gusto natin isagad, tulad ng ginawa ko kanina, 6,990 lang yung kinashin ko sa CIMB kasi may 10 pesos pa sa GCash or sa Dragon Pay payment. So, yun yung ginawa ko, unsuccessful po yun. So, kung gusto nyo makasigurado, kunwari, may 7,000 kayo, available credit limit. So, kung gusto nyo makasigurado ha, na makashin talaga siya, wag nyo isagad, like, magpa-allowance kayo ng 20 pesos or 30 pesos. Ako, sinagad ko kasi malakas loob ko. Kasi ilang beses ko nang ginawa ito, hindi lang 5 beses ko itong ginawa, is talagang sanay na akong gumamit nito. And as you can see, it works for me. So, hindi naman siya din biro, no? Kasi malaking pera din talaga, 3,000 up. So, it's not a joke na rin if ever na magkaroon tayo ng mistake dito. Kaya sabi ko, lagi kong sinasabi sa inyo na paki-review nyo yung reference number, kopyahin nyo. I-double and triple check nyo talaga yung reference number, account number, or GCash account number, or mobile number. Basta lahat ng pwede nyong i-input, yung mga name nyo, ganyan, is paki-double check nyo kasi malaking bagay, malaking halaga, malaking bagay to. Kung magkamali tayo nito, parang hindi siya nare-refund talaga. Kung mare-refund man siya, parang ang dami pang prosesong pagdadaanan sa ating mga mistake. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, wag kayong magkakamali, lalo sa account number, mobile phone number, reference number. Yan yung mga mahahalaga. Again, it works for me. I hope it works for you too. I hope masundan mo rin yung process dahil wala naman ako pinifilter doon, is yun talaga yung nagiging proseso niya. And napaka-smooth lang naman ng transaction na ginawa ko, na pinagdaanan ko. I hope masundan mo yun. And I hope maging successful din yung process mo. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa po mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!